It's me, Marky. Oh guys, hindi masyado malamig ngayon. Grabe, 2 years na pala ako dito sa Canada. Last January 5. Tapos last January 5, kumuha na rin ako ng CELPIP or IELTS yun. Parang IELTS din yun. Isa rin sa requirement sa pag-apply ng permanent residence. So, lucky ako at thankful dahil pasado ako, one take lang. So yung score ko, ayos yung score ko. Yung score ko nakuha sa CELPIP, pwede siya sa express entry or provision nominee. So kaya thankful ako. So ito, 2 years ko, grabe ang bilis. Parang kailan lang sa barko. So ano bang sa 2 years makwento ko? Well, sa 2 years na yon, syempre adjusted na rin ako dito. At the same time, syempre sa 2 years hindi madali kasi alam mo yon, kahit na gusto mong mag double job, hindi pwede kasi nga close permit ka. Kaya nga ang hirap ng foreign worker, nakasakal ka kaya gusto mong trabaho So yun lang, tiis lang sa una. This year pwede na ako mag-apply ng permanent residence, and hopefully mabilis yung mabilis lang para makasama ko na rin pamilya ko. So dito sa Canada, trabaho ko naman okay naman kasi baker ako sa barko, baker din ako dito Sa sahod, syempre hindi bago ako dati. Unang dating ko kasi kasi bawas ng konting sahod ko rito compare sa barko. Kasi syempre bayad ko rito lahat Pero understandable naman. Kasi nga pag na-PR ka na, yun na yun. Doon ka talaga makakaipon. So iba nakapag double job kasi syempre yung makakilala, yung kamag-anak dito. So kahit na bawal, alam natin bawal. So leave it na lang yung sa kanila. So dito naman yung mga sahod dito kasi may deduction, unlike sa Pinas, di ba? Ayun, sa Pinas sa barko wala. Dito deduction mo dito. Sa akin pension, tax, EI, insurance ko sa sa company. Yung tax ko naman dito, dahil foreign worker ako, yung mga naihulog ko naman last year, naibalik naman sa akin. 200 lang ang kinuha ng gobyerno. So parang ipon na rin, di ba? Kasi pag foreign worker ka, may tax refund ka. Yung sa akin meron ako. So pag nakuha ko na si Mrs., mag-iiba na yun. Kasi pwede na kami may owing sa gobyerno o kami na yung magbabayad may utang kami sa gobyerno Pero ngayon kasi foreign worker, wala, nakukuha ko pa. Tapos siyempre pag dumating yung mga bata, meron din silang child support until 18 years old. At tawid mo tayo tawid muna ako tawid. At kasama na rin ako dito sa GST. Parang bat yun, batin sa Pilipinas, GST refund, tsaka yung climate refund yun. Sa sa carbon tax, kasama na rin ako doon. Yun yung mga kahit paano incentive dito. So sa trabaho, hindi masyadong pagod. Siyempre 8 hours ka lang pero minsan nag 6 hours, 8 pero minsan nag 6 days ako. Overtime yon. So sa mga gustong siwan pumunta ng barko, ay yung mga seaman na gustong pumunta rito is kung talagang gusto nyo talaga, dream big with action. Yun masasabi ko. Doon naman sa ayaw pumunta, okay na rin. At okay na rin sila sa barko. Okay na rin kasi okay naman sa barko. Galing ako sa barko Doon ako sa barko talaga natuto Ay naman sa barko, okay na rin yung sahod mo. Kasi dito talaga simula, talaga mag-aano ka yung magsisimula ka talaga. Tapos sabi ko nga, manage or less expectation. Either na pwedeng mataas yung sahod mo o hindi. Yun yung doon. Pero kung sa tingin mo naman na okay ka na sa barko at ayaw mo na rin sa Canada, it's up to you. Yun yung doon. Pero sa barko wala masasabi dyan. Talaga yung mga nagtatrabaho dyan Siyempre naranasan ko, 16 years din ako sa barko Talagang matatatag. Yan. Saludo ako sa inyo mga kabaro. So yun sa mga gustong pumunta rito, maraming pathway sa job bank. Tapos pag-pera ko sa mga consultant
Kasi mas maganda kung pupunta kayo dito, working na eh. Mas maganda yun. O guys, hanggang dito na lang ha. Tatawid ako sa kabila eh. Bye bye, I love ya.